The concept of our study for is mainly from the idea that health benefits that crop provide and consumed by humans was important. And a lot of the nutritional benefits. Sorry. Pwede nyo skip yung background. Ano lang, title, objectives, Method. Yung method. Method. So research objectives po. So the study aims to produce and study analyze and how the root crop failure can be enhanced or make it efficient way to remove and reduce the waste of the field potatoes or any root crops and the reduction of the water usage for the potato fielder. So, focus po nito is babawasan lang po namin yung sa water usage po para po less na costing. So, efficiency po yung sa kung gaano karami po yung dapat mabalat lang or kung kailan po dapat ang stop na yung machine sa pagbabalat po. This is question. First is, what are the optimal processing parameters, for example, rotational speed, peeling duration for the different types of food crops. Number 2, how does the choice of grazing material and design impact the peeling efficiency and quality of food crops? Number 3, how does the integration of washing into the peeling process affect the quality, yield, and shelf life of various food crops? Wait, pakibalik mo nga doon. Ano ba yung, hindi ko maintindihan yung pangatlo. Sorry, ayan. Yung pangatlo, ano ba yung pinag-sabi niyo dyan? How does the integration of washing into the peeling process affect the Quality, yield, and shelf life of various food crops? I-check nyo muna kasi para ma-isolate sila. Implementing innovative peeling and washing techniques for crops to result in improved efficiency, reduce resource wastage, and enhance product quality compared to traditional methods. So for the research methodology, so our input is what are the optimal processing parameters such as rotational speed, peeling duration for different types of root crops in automated field system. And on how does the choice of abrasive materials and design impact and the peeling efficiency and quality of root crops in a commercial peeling machine. Number 3, how does the integration of washing into the peeling process affect the quality, yield, and shelf life of various root crops? So our process for potatoes, the rational speed is typically range 15 to 20 RPM. For peeling duration is 1 to 3 minutes. For carrots, approximately 15 to 20 RPM, and for the peeling duration is 30 seconds to 1 minute. For sweet potatoes, rational speed is 15 to 20 RPM, and peeling duration is 2 to 3 minutes. For Ano ba? RRL yan? RRL yan? Yung mga data? Literature? From literature? Yes po. Sige. So, abrasive materials such as material hardness, material surface texture, material conductivity. For design, is efficiency, uniformity, quality, product appearance, and maintenance. For quality, washing roots, scrub before peeling removes dirt, debris, and surface contaminants. For yield, when root crops are washed before peeling, there is a less need for aggressive peeling. For shelf life, is water quality, washing method, temperature, drying, packaging, and storage condition. For the output is for removal of soil contaminants, reduction of microorganisms, preservation of edible portion, reduced losses, reduced risk of mold and rot, oxidation prevention,
and microbial growth inhibition. So timetable for the week one after the topic approved. So the other data can be changed or depending on the panel's review. Week 2, revised thesis, working outline. Dito na po namin papalitan po yung mga kailangan po namin na palitan ng mga gagawin ko or kung ano po yung suggested na sa study. So for the week 3, gathering of materials that will be used in the project. Hanap na po dito ng mga materials po na kailangan po namin yung mga gagamitin ng mga design na product, kung anong type of material po gagamitin. For the week 4 po, looking for machine shops that can manufacture the parts that we needed. So, dahil nga po, experimental siya, meron po siyang mga parts na hindi pa po readily available po sa market. So, fifth week is the time for manufacturing parts and equipment po. So, week 6, revision of outlines. So, week 7 po is magkakaroon na po tayo ng part assembly. Sa week 8 po is meron na po siyang ramp draft or frame po siya na papaganahin na lang po. So, naka-assemble na po siya. Tapos, week 9 po is coding of sensor that is based on the desired use po kung paano po siya gagawin. So, week 10 is testing and sampling na po ng mga root cross na ipipili and Week 9 December? Week 10 December? mga next sem po. But week 12 lang. Week 12, ngayong sem lang yan, di ba? Ngayong sem lang yan, ngayong Decem. Yung pinag-present natin na ano. Yeah, for December lang ang timetable. O kung buong project study, dapat hindi week 12. Dapat nasa 20 plus. Oo. Kasi isang sem, 18 weeks eh. Ang target lang natin ngayong sem ay hanggang 3, chapters 3. Chapters 1 and 2. Yun yan, week 10 ng sem na to, dahil testing na kayo. Sige, ituloy nyo muna ano na lang natin. Kasi parang nagtataka kami kung saan nyo pinagkukuha yan. Saan nyo ba kinuha yan? Kasi kung nag-proposal kayo, di ba, Word, yun ang ididikit nyo para maging PowerPoint. Eh yan, parang mga screenshot ba yan? O ano, saan nyo ba nakuha yan? Ako na po nag-table. Ha? Yung sa mga plano po na dapat po is ma-desired outcome po na kung anong week po dapat matapos yung kailangan po. Kaya nga, the panel is saying na may problema sa week assignment. Kasi week 9 pa lang or week 12, nakadraft na kayo. Hindi, yung sabi nga ni Ma'am Haber, hanggang chapter 3, pang Decem, ba? Yung ilang week tayo. Actually, problema kung buong time chart ng buong project, pero hindi siya nag-match doon sa number of weeks. Kung pinlano nyo hanggang next sem, okay din naman. Pero ang sinasabi ni Ma'am Havel na this sem lang, so hanggang chapter 3. Ha? I-revise na. So, okay na yan? Sabi nyo kanina, araw-araw din yung process nyo. Parang hindi parang yun ay gagawin nyo, di ba? Yung pinesent yung process kanina. Yun ay gagawin nyo. Yung sa mga... Yan. Hindi ba yan na yung gagawin niya? Ano ba lang po yan? Sa mga given data po ng mga past studies po. Parang misleading yung title ng process. Kasi research methodology nakalagay di ba dito conceptual framework. So I believe, although hindi nakalagay dito, IPO dito, di ba? Input, process, output. Hindi ka medyo parang dubious ako na naintindihan niyo yung part mo sa process. Kasi at this time, wala kayong idea sa mga numbers na ito dapat eh. Kasi pag-aaralan niyo pa lang, di ba? Hindi, pero di ba, nakalagay dito, range ng 15 to 25 RPM, 1 to 3 minutes. Saan ang galing yun? Parang nilagay dito, ito na yung gagawin nyo kasi ano na to eh. Research methodology ng project nyo.
So kung ito yung gagawin, parang nag-a-appear dito, gawin ko dito, tingnan, may pinagpasiyan kayo, tama? Na ilalagay na dito sa project niyo. So ano ang unang question siguro, anong difference dito sa pinagpasiyan niyo? Pinagpasiyan yung, saan din naman lang sinay? Saan ba ito galing? Kesa ang literature ko galing? Dapat may citation. Meron kayo pinagpasiyan? Meron. Anong pinagkaiba, anong kaiba nung gagawin mo doon sa Yung sa sensor nga po is, lalagyan po siya namin ng sensor para po, di ba po nagre-range po siya, so gagawin po namin yung sensor po is, para po mas accurate po kung kailan po dapat tumigil po yung sa machine sa pag-ikot po para matapos na yung process. Meron pa kayong picture ng machine na existing na gusto nyo, di mo modify ba? Di mo modify ba? Ano nga, parang very promising ng title, revolutionizing. Pagka ganun ay something na wala pa tapos o kaya sobrang old ng practice na talagang tipong papagluhin nyo, papasagin nyo yung old practice tapos meron kayo hindi ito yung word na ginagamit para sa modification. Hindi yun yung ano patingin ng picture nung existing na consistent tong buong araw na to. Sa dami ng makakalimutan nyo yung picture ng device. Ano ang difference niyan sa naging study last year na may root graph failure? Nga po, yung may sensor po para po sa kung kailan po siya mag-stop ng pag-rotation or Anong type ng sensor yun? Anong type ng sensor? Di ba po namin na-i-course na kung ano po mismo gagawin? Hindi niyo pa alam. So, wala pa kayong research about kung anong sensor ang gagawin. Paano kung wala pa ng ganong sensor? Kung mag-identify kung wala. So, sabi niyo may sensor. Ang difference, may sensor. Yung dati wala. So, hindi niyo pa alam kung anong sensor gagawin. Paano kung wala ganun? Ano nang na-revolutionize niyo sa dati? Sorry na dito. With that, parang question ko rin, anong ginawa niyo dito sa mga napakadaming na-atake? Anong makuha niyo dito? Sa labing siyang na-atake? Anong na-contribute nito labing siyang na-atake sa inyo? Can you cite kahit siguro, di ba? Na nakuha niyo pang na-atake na ilalagay mo sa... May nadaanan po ako sir kasi na dalawa pong aralin na nabanggit po nila about sa sensor. So yung hinahanap po nila yung type ng sensor po, yung ilalagay sa yung device yung AI po na for vacuum na nagsisense po siya ng dirt. Parang automated po, ganun pong sensor yung sinasabi na pangatulong po. So, parang napapagtagmig-tagmig ko na. Yung dating thesis, nasa written niya tayo advisor, yung iikot na... Nandito ka na ba doon, sir? Umiikot siya, so pagbabalag mo yun, lalagyan mo ng sensor na may feature, may AI feature, na ang gagawin niya ultimately ay magbalat. Can you imagine that? Magbabalat siya May tanong lang ako. Nakita niyo ba yung ginawa last year? Parang hindi sensor ang problema nun eh. Hindi po, abrasive po. Yung pagbabalat ko. Abrasive and vibrations. Balita ko po kasi yun sa dati. Sana makalaki yung motor, no? Napakalaki ng motor. Hindi na po yata halos makabalat or napakatagal na po, sabi ko ni Sir Adrian. Hindi po talaga nakabalat. Nalinis lang. Naka-fix. Nakalaki ng motor. Tapos, nag-jolt yung Yung nadinig ako parang... Bakit may nadinig? Dapat yung ginawa last year, tinignan nyo, ano yung problema? Hindi yung nadinig ko. Yung objectives po namin, sir, yung abrasive material po is papalitan po namin ng parang steel wires po kaysa po yung normal yung ginagamit po para po
kumbaga gagasgasin lang po niya, mas less po yung mababawas na. Anong abrasive po yung gagamitin? Yung parang steelers po na nakakalit, kamukha po yung ginagamit sa steelers, pero po, iba po na sa alloying element po. Merong food grade nun. Wala po, di ko po na-search po. Kaya so, hindi nyo na naman na-research pa. So, huwag nyo muna sabihin na papalitan kasi namin sir yung ganito, papalitan namin yung ganito. Eh, hindi mo pa sure na may ganong impact. Paano kung hindi ka makahanap nga? Pina-prove namin yung topic. Ano mangyayari sa topic niyo? Okay? So, maglalaho na parang bula yung topic niyo. Yung revolution, hindi mangyayari. Gaganda doon. Pwede po bang i-load ko na sa kanila yung questions? Sige. I-proceed ko na. Nakalista na kasi. So, yung sa title nyo, siyempre, hindi nyo ako-agree yung sa title nyo. Kasi, kukorek ko sana, pero unahin kong alamin, ano bang gusto talagang gawin ng group? Tingnan nyo kung tama yung sinasabi ko. Gusto nyo maging automated, maglalagay yung sensor. Another thing, gusto nyo palitan yung abrasive material. Okay? Ano pa? Meron pa? Doon po sa dalawa nakafocus lang. Doon lang po sa dalawa na yun. Palit na abrasive material, gawin nyo ng sensor para ma-modulate kung gaano katagal yung duration ng peeling. Tama ba? Yes, no? Again, parang madaming mag-fall in dun sa dalawang goal nyo. Okay? Umpisa tayo dun sa lalagyan nyo ng sensor. Dalawang bagay yung titingnan nyo dun. Yung availability ng sensor na yun. Meron ba talagang sensor na magagamit na ganun? Para malaman nyo kung nabalatan na ba or hindi. Tsaka, yung time, duration. Di ba ang trabaho ng sensor na yan is kontrolin yung duration time kung gano'ng katagal babalatan. So, yung mag-set pa lang kung gano'ng katagal or yung time ay isang trabaho na yun. Okay? Pag-set ng time, kung gano'ng katagal mo siya papaikutin doon para mabalatan siya, isang trabaho na yun. Yung RPM pa. Pag-set ng RPM, sa trabaho na yun. Tapos, gagawin mo pa siyang automated. Kumbaga, to begin with, hindi mo pa alam anong ideal time, anong ideal RPM. Tapos, gusto mo gumawa ng sensor na magsiset ng dalawang parameters na yun. Parang masyadong wishful yung thinking na bibili kami ng sensor, sir, masisolve yung problem. So, kailangan alamin niyo muna. Una-una, may sensor bang gano'n? Anong gagamitin sensor? Camera ba yan? Saka AI? I-check niya kung nabalatan na or malinis na. Tapos, yung duration time, anong RPM ang gagamitin doon? So, hindi mo pa alam. And, yung concept na yun, na sensor, controlling yung time, controlling yung RPM, iba pa yun dun sa topic na mamimili ng abrasive. Dalawang magkaibang bagay yun. So, again, kagaya ng mga binabanggit ko rin sa mga naman ng group, ano talaga ang gustong gawin ng group? Kung sasabihin nyo na parehas po, magpo-focus kami doon, hindi nyo nagpo-focus. Okay? Pinagsasabay nyo yung dalawang bagay na imposibleng pagsabayin sa time frame nyo. Kung gusto nyo yung dalawang bagay na yun, individually na aralin. Unang-una, aralin yung abrasive. Ano mo abrasive talaga nakakabalat ng patatas? Patatas ba? Ano mo kung root crops? Lahat ng root crops? Ano root crops? Potatoes, carrots, ayun pa pala, minultiply nyo pa sa 3. Potato, carrot, tsaka so, may dalawang bagay ka mga aralin, minultiply mo pa sa 3. Ilan yan? 6. Kasi iba-ibang crop, iba-iba ng abrasive. Confident na ba kayo na isang abrasive lang, mababalatan yung patatas, yung carrot, yung kamote? Okay? So, I doubt na isang abrasive type lang, kaya yun. So, yung tatlong abrasive type, yung huhulihin nyo.
or titimplahin nyo na ito pinakamaganda abrasive for carrot, ito pinakamaganda for potato, ito pinakamaganda for sweet potato. Another thing, tatlo na naman na rotation speed, tatlo na naman na duration time ang uulihin nyo. And yung sensor programming nyo, kung tama rin gagamitin nyo, tatlong programming din. So all in all, ilan yun? 12 na trabaho sa isang copy. So gusto nyo gawin ng 12 weeks, so kada week, isang trabaho. Sobrang bilis ng gumana. Okay? So ang gusto ko pa sa isang group, okay sa isa. Yun lang topic natin last year. Ang dami na ng problem na pwedeng i-resolve. Ano una, pwedeng i-resolve yung abrasive na. Kasi hindi talaga nakabalat eh. Ano bang abrasive talaga ang pinakamaganda? Research na yun. Isang research na yun. Inuwi ko nga. Niluto ko. Ay, niluto. Saan mo ba nakalista ko dito? Then, dun sa research objectives and question nyo, I-mention ko lang, meron pala kayo dito grammatical error. The study aims are to produce a study. Against the way sinabi ko, the study aims are to produce a study and analyze. So, medyo nakakabaliktad ng utak yung sinulat niya dito. The study aims are... Ano pong year ito mga? Anong year kayo? Fourth year ba kayo? Siyempre sir, fourth year yan. Fourth year lahat ang nagde-test. Hindi sir, kasi yung mga... Sa research questions niya, mga conflict sa statement. yung quality yield and shelf life. Sabi nyo, how does the integration of washing into the peeling process affect the quality, yield, and shelf life? Once again, multiplying the work na gagawin sa research. Unang tanong, paano nyo ma-specify yung quality? Anong factors ang titignan? Para malaman yung quality. Gaano ba kaganda na balatan? Gaano ka smooth? Hindi namin alam. Yield. I guess yung yield is gaano karami na bawas, gaano karami na tira. Tama ba? Yung shelf life. Paano nyo i-justify yun? Nakahaba ang shelf life niya pag hinugasan. Ite-test nyo ba hanggang magka-molds yung yield na object? Another research na naman yun. So, alala ko tuloy nung mag-present kayo ng nung third level. Pwede sa e-bike. E-bike, sabi ba yun? Vertical naman po. Vertical. So yun, parang ang dami niya na naman gusto gawin. May relevance ba sila? Hindi ko alam po yun, nung sa MOR. Tapos, meron kayong binanggit dito na hypothesis. The innovative blah 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 for root crops will result in improved efficiency. Paano nyo na-calculate yung efficiency na yan? Anong efficiency sinasabi? Efficiency ba ng input mass versus output mass? Gaano ka-efficient yung yield niya? Gaano ka-efficient yung energy consumption? Ano ba ang tinitingnan natin ng efficiency? Huwag niyo pong gamitin lang ng gamitin yung salita nang hindi natin na-justify anong meaning, anong specific purpose ng word, yung efficiency. Kasi maraming efficiency. Nakalagay dito is resource wastage, product quality, which is mainly describing yung yung efficiency na hinahanap niyo. Right? So, mas efficiency ba siya? Baka doon sa research wastage pa. Yung enhanced product quality, paano makukuha efficiency? Okay? So in short, vague sa akin lahat ng sinabi niyo sa questions and sa hypothesis. Okay? So, kaya hindi ko na tatargetin yung title kasi to begin with, hindi ko alam anong gusto mong gawin ng group. So, may sagot mo kayo doon, ano ba talagang gusto mong gawin sa research mo? Kasi sobrang daming nakalagay dito. Hindi ako nalinawan. Kasi inalagay niyo sa scope nyo kung ano lang ang gusto mong gawin. Ito walang scope. Limitless yung gusto nyo gawin dito. Mga 10 taon. Why hindi kayo matapos dito? Ano ang gusto talagang gawin? Sagutin niyo po. So, yung suggestion na lang po.
Hindi, pag-isipan niyo muna kasi ito yung nakalagay sa ano. Yung, ano yung nandito talaga sa paper niyo for now? Lahat talaga yun, gusto niyo gawin? O meron kayong idea, medyo binalabot na lang yung paper. Huwag niyo munang consider yung sinasabi. Ano po? Bali, yung sa abrasive material nga po ang pinaka-plano po namin i-use kasi nga po, yung sa past research nga po is halos din daw po nakabalat. Or din po talaga nakabalat at po parang nagkuha-kuha lang. So marami pong natapon din na mga data po na dapat is pwede sa output masama. Sabi niyo ba rin yung sensor gusto niyo? Bali din ako. Yung phone sinasabi niyo, yung parang stage sa yung sinasabi niyo ba na research dati yung parang may place na taas na kinakagat yung potato o yung parang washing machine? Last year lang po parang. Dalawa yun. Last year yung parang Yung parang washing machine na may tubig o yung paglagay ng potato may place sa taas na kinakaya niya yung dalawa yun. yung may tubig, yung parang washing machine. So yun. Ayun pala, abrasive problem na nila. And RPM, problem nila. Ano ba talaga ang tamang RPM? Madami yung problem actually na pwedeng i-resolve one by one. So, sensor, to be honest, I thought na merong sensor na sinasabi niyo. Advanced masyado yung gagawin niyo kung merong ganun sensor. Okay, Pag-programming kayo doon ng AI na nare-recognize niya kung ano yung Hindi naman sa minamalin namin kayo, pero consider yung time. Kasi meron kayo ibang workload, di ba? Hindi naman kayo full-time na research at kahit lima kayo. Hindi namin nakikita ang doable sa Tapos last na, for me, advice lang sa working title niyo. Avoid makapag-title lang ng magandang pakinggan. Okay? Magandang pakinggan is not the basis dapat ng research title. Ang basis is kailangan ma-describe niya kung anong mangyayari sa title niyo. Magkaroon ako ng general idea, mabasa pa lang yung title. Alam ko na yung general idea ng gagawin nyo dun sa research. So, pwede siyang medyo mahaba, pero as much as possible bilang, pero complete, comprehensive yung title. Kasi dito, pag sinabi mong revolutionize yung food crop preparation, experimental study on feeding and mashing, ano kung pag-experimentuhan dito? Anong i-revolutionize? Wala namang nakalagay. Title pa lang. So, hindi pwede itong, hindi siya parang creative writing na yung title is not related. Related sa dito. Advice ko lang, hindi ko na ito hihimay-himayin. Pero, kasi I believe, magkakaroon kayo ng medyo revision sa title kung makumpus ko itong topic. Okay, no? Sa mga pwede nilang i-limit lang, ay ito na yung part ng pwede nilang i-limit lang sa kamote. Kasi kung carrot, saka patatas, usually kapag ka nagluluto, ilan lang naman yan, siguro marami na din eh. Pero pagka halimbawa, ang kamote, yung mga, magtitindahan ng kasaba, yung mga ganyan yung maramihan ng balat na gagamitin. Doon muna kayo mag-focus siguro sa isa lang. Para yung sinabi ni Sir Charlie na nabot kayo ng 12 problems na i-resolve din ng simultaneous. Kamote lang kung kamote. Isang abrasive lang para sa kamote. Isang RPM lang para sa kamote. Pero So, ang targetin nila ay mga yung gumagamit ng nagre-require ng kamukarat. Tapos ang beneficiary nyo, yung mga gumagawa ng kasama ba kamote? Kasama ba kamote? Ikaw po yun, sir. Kasama kamuting kahoy. Kamuting kahoy, yan. Kamuting kahoy. I-ano sa beneficiary, sa target user. Para sila din yung pagkukuha nila ng feedback dun sa napuproduce ng Ano mo ba sila? Huwag namang kay Sir Adrian. Kay Sir Adrian yung basa na bibigyan. Hindi naman. Hindi, wala pa naman. Sir Adrian. Mas maganda siguro focus lang sa isa. Para doable. Tapos siguro huwag na sensor. Huwag na sensor. Abrasive na lang, aralin naman.
makabalat na siya. Ang maayos. Siguro ang mas maganda pang bantayan niyo dyan yung size ng motor eh. Kasi pwedeng nakakabalat siya pero napakalaki naman parang merong napakalaking task na gagawin yung magbabalat lang. Pwedeng hindi lang ipag-focus niyo yung optimization ng mga main equipment na gagamitin. Kasi mga motor alam niyo na paano mag-work dahil i-size. Hindi na lang siguro i-focus yung sa electronic sensor. So nabanggit doon sa road truck, masyadong malaki yung scope ng road truck. So yung sizes pa lang ng tatlong klase ng road truck, kahit potato, sweet potato, magkaiba. Pati yung configuration, yung dimensions niya, magkaiba. Kung paano ipili yung potato at sweet potato, magkaiba rin. So ang masuggest ko lang, pili kayo ng isa. Tapos doon kayo mag-work and mag-focus doon sa main feeling rather. Kung yun ba yung feeling. So may nabanggit dito na sensor yung potato objectives. Para saan sana yung sensor na kasi yun yung tsaka yung klase ng sensor sa dapat mabalatan natin ng maayos. Yung nabangitan mo namin kanina, yung sensor na mahirap yung kamote na yun. Yung parang ginagamit ko sa mga automated ko na automated ko na bawal. Kasi mga dapat masyado sa upungan dyan sa yun, hindi lang siya basic kasi na 1-0. Ano yun, kailangan ng neural network para mapag-aay. Kasi kailangan mag-train na mag-classify to as tsaka easy. Tsaka efficiency. Ano yung term niyo ng efficiency dito? Yung total number of NP over NP. Malaki yun eh. So ang dapat i-measure nila yung efficiency in terms of P. Kasi yung P, kasi masyadong malaki din kung P efficiency lang. Efficiency in what way? Ng machine, ng time, ng cost, effectiveness niya, cost efficiency na siya, cost efficient. So yun, specify nyo kung alin. Tapos kung sweet potato, mag-average kayo ng size ng sweet potato. Parang ano ba mas mura sa market? Sweet potato ata mas mura. So, parang ang personal suggestion yung sweet potato. Kasi may nagawa na last school year. Sinasuggest ko nga potato na lang. Sweet, mas mahal kasi kung pwede sila mag-sweet potato muna mo. Ang problema sa sweet potato, magkakaiba yung profile ng configuration. Yes, sir. Pwede sila mag-limit ng pins. Halimbawa, pagka nakapasi, dapat ikat mo na yun bago i-improve. Magkaroon kayo ng per batch. Or may limitation lang kayo na ganitong diameter. Tsaka yung sa pag mag-design kayo dito sa abrasiveness, nakita nyo naman siguro yung previous. So yun, kailangan nyo lang i-monitor. Mahirapan sila sa kamote, sir, kasi normally ang kamote, yung gitna ang malaki, tapos papaliit yung buntot. Ngayon gagamit sila ng abrasive. Ibig sabihin yung surface contact, na nakahanto. Ang pag-potato kasi sa halos ganun din ko, may malalaki. Kaso ang main difference kasi nila, si potato, medyo mas mabilis, mas malambot tanggalin yung balat niya. Sa potato? Sa potato. Si sweet potato medyo matigas. So, kung purely machine, pwedeng si sweet potato na kasi mas pinakamura. Pwedeng gawin nilang by cost yung gusto mo. Cost. Merong machine na pambalat. May gumagamit ng abrasive. Meron gumagamit sa commercial. Ano binabalatan niya? Yung sa paggawa rin po ng kasama. Potato din? Meron din po dyan yung paggawa rin po ng kasama. Meron din?
Yun, titignan nyo rin kasi kung anong target, anong class, gano'n ba ka field yung kailangan nyo. Ano ilang percent, 75%, 80%, up to 100% field yung raw material nyo. Tapos, gusto ko makita sa paper, nabanggit nyo ngayon na existing, dapat meron kayong comparison nung parang natali nyo man lang yung karamihan ng existing para may idea kayo kung subject for improvements ba. Kasi diba gagawa kayo talaga dito, diba? Mag-fabrication, kailangan may idea, may list na kayo ng existing, tapos yung propose nyo versus din sa comparison. Di ba kayo graduate? Yung existing, yung lahat karamihan ng existing yung pinaka-best among the existing, yung proposed, pati yung traditional way. Kasi i-compare nyo ngayon kung ano ba yung mas better in the long run, yung proposed, yung existing, or yung traditional. Kasi if ever lalabas as per study, na mas efficient and cost effective yung traditional or yung existing, bakit pa ako napunta sa bigyan nyo? Diba? Yung pag-fabrication kasi kailangan ipakita nyo rin yung cost analysis. Kung kamusta ba? Kahit sabihin natin may target kayo, ilagay nyo kasi natin sa calculation. Saka yung cost effectiveness. Comparison ng tatlo, sa inyo, yung traditional, at yung existing. May mga data na yan. Alam ko may mga data na yun. Ang kailangan nyo lang halayan yung data ninyo. Pati yung magiging cost effectiveness niya. Kasi sabihin natin mayroon na kayong pagbibigyan. Ilalabas, sabihin natin ma-publish yung paper. Paano mararecommend to sa iba kung masyadong magastos pala siyang gamitin? Yun, di ba? Kung mag-design tayo, di ba, as engineers, ang pinaproduce natin ay cost-effective na machines, hindi yung costly na machine. Kaya nga tayo nag-innovate, upgrade, mas better output, mas lesser cost. So yun din, kung mag-design kayo, tignan niya, kamusta ba yung magiging overhead cost niya for operational overhead cost, operational cost niya per day compared sa existing and sa manual. Tsaka gusto kong makita natin yung existing para at least may basis tayo na ito yung mga pinagkunan nyo ng idea, ito yung mga parts na for improvement, yun yung mga ganun. Yun lang naman. Basta huwag nyo na ilagay talaga yung ano muna, yung mga sensor. Focus kayo sa yun nga yung sinabi nila sa kanina. Kung kaya ba makapagbalat, at kung nakakapagbalat siya, gaano siya kabilis makapagbalat. At kung nakakapagbalat din siya, gaano kaganda yung balat niya. Pag natapos ba siyang balatan, ilang percent pa sa total raw mats mo yung may not remaining na balat. Yun, kakategorize yun. Paano nyo makakategorize na pasado ba itong nabalatan nyo or hindi? Pasado ba sa criteria nyo yung may 80% na field and 20% unfield? Or kailangan ba 100% field? Yun yung mga categories na dapat yung monitor. Yun lang. So, unang-una yung title, katulad naman sabi ni Sir Charlie, no? Sabihin nyo na lang, improvement or optimization of kung ano mang filler, no? Huwag na yung revolutionizing. Hindi naman ito pagandahan ng no? Ng titles, ang dami-dami yung pinaglalagay doon na sa tingin ko, wala naman kayong idea doon. Diba? Sensor kayo ng sensor, nakapag-wire na ba kayo ng sensor? Anong sensor yung gagamitin nyo doon? Yung nabasa ko lang po sa RRL, nakulang din po kasi sa kanila. Kaya nga, yung success ng research kasi, depende yan sa resource, sa time, sa expertise. Hindi wala pa yata nakakapag-wire ng sensor niya. Alam niyo ba yung mga sensor kung anong klase? Inductive, capacitive, NPN, PNP, alam niyo yun? Estudyante ba kayo ngayon sa mechatronics? Hindi kayo estudyante, no?
kasi hindi ko kayo kilala na ano eh. Kasi nag-wire kami ng sensor eh. Wala naman akong, hindi ko kayo na marunong kayong sensor eh. So, huwag nyo nang pangarapin yun. Ang gusto namin, mamili kayo kung kamote yan o patatas at mabalatan ng maayos. No, yun lang. Kung sinasuggest nyo na abrasive, o doon kayo mag-focus kung anong grade. Kasi pati yung hypothesis, ang daming mali sa proposal nyo eh. Yung mga wordings, tsaka yung mga unang-una huwag kayong magpo-propose ng puro cut and paste. Hindi yun professional, no? Para kayong kumuha lang ng tapos pinaglalagay nyo doon. Tsaka sabi nga ni Sir Ian, nandun na yung mga parameters eh. Pati time. Proposal pa lang, andyan na yung mga time. Halatang, di ba, may nangyayari. Pag proposal, di ba, propose nyo kung ano yung aaralin yung parameters, yung time, yung thickness ng pagbabalat. Eh, halos kompleto na sa carols, ganitong time yan. Saan yung pinagkukuha yun? Eh, proposal pa lang yun. Nakukuha nyo ba yung So, kasi makikita kung anong klaseng grupo kayo na di ba? Pati yung hypothesis, dapat yung dalawa yun, null tsaka alternative. Kung ano nung nakalagay dun sa hypothesis nyo na dapat doon sa null, there is a difference between abrasive A or B kung anong grade. Ganun ang tapos yung isa, there's no difference kung dalawa ang gagamitin nyo o tatlong kasi focus kayo dun sa sa objective nyo na gusto nyo magbalat, ang gagamitin nyo ay abrasive. So pwede kayong mamili ng dalawa o tatlong abrasive based on the number of abrasive na na-trial nyo na. Ganun ang yung methodology. Tapos pwede nyo i-limit na ang gusto namin ay patatas na ito yung diameter or ito yung kamote na ito yung diameter. Kasi iba-iba yung itsura ng kamote. Baka wala kayong mabalatan dyan kasi may bingkong-bingkong dyan, may paano yung ng abrasive, di ba? At least, kaya ako sinasuggest na na patatas kasi makakakuha ka ng uniform doon na bilog. Pag umikot yun sa isang barrel sa drum, magiging uniform yung niya, baka pagbaba niya, maganda yung pagkabalat na assuming na lahat ng surface ng patatas ay nadaanan, Kaya kung kamoting kahoy o yung kamote, mahirap na contour yun eh, baka problema kayo, So, huwag kayong mangarap masyado ng mataas. Doon lang sa pinakamadali, basta makabalat tayo ng maayos. I think yun ang message ko. Tsaka ayusin yung proposal, Hindi katanggap-tanggap yung mga ganyan, Yung mga words, yung mga grammar, tsaka wag cut and paste. Hindi yun acceptable, Dali na naman mag-type kayo. Okay. Okay. Lang tayo doon sa mga comments, Please, huwag kayong ma-offend dahil for improvement Hiniligtas natin kayo ng panel sa mga bigat na gawain. Like the sensor, hindi naman namin sinasabi na hindi nyo siya kayang aralin or hindi nyo siya matututunan. Ang inana natin is yung time. Kaya nga po, ang level ng ating project study, hindi naman pagbugahan. Basta po meron kayong i-contribute sa ating program yan, ma-develop yung inyong research skills. So, hindi kayo discourage na gumamit ng mga sensor kasi kaya-kaya nyo yung matutunan. Okay? So, siguro wala na po tayong deliberation. Ang suggestion ng panel ay kung gusto nyo po talagang mag-stick dito sa topic about feeling ng root graphs, they are suggesting na mag-focus sa isang type na need talaga ng industry and to check the recommendation ng mga previous, not only one project study, may mga iba pang project study related sa pag-feel ng root graphs. So you can check that. Kasi yung recommendation doon na isang malaking problema na kaya nyo po i-solve. Okay? Agree po ba tayo sa mag-base lang isang lang. Hindi ba tayo i-commit yun yan? Basta later, isa lang po sila. Yes. Isang root graph yung sila need lang. talaga. Yung makikitaan niyo po na need siya sa labas ng PSU po. May industry kayo na hanapin na nangangailangan po talaga ng specific na root graph na yun. Then yun po yung magiging
focus po ninyo sa pagde-develop ng abrasive, motor sir, Sir Darlene, Validation. RPM. RPM. pagde-design ng RPM abrasive. So mamili na lang kayo, no? Ako sinasuggest ko potato, but if you feel more comfortable sa kamuting kahoy or sa carrots or sa ano, basta isa lang. Ang ano siguro dito na medyo nakaka-trigger lang na parang medyo parang pa-sermon namin nasasabi sa inyo. Kasi halata sa paper, iba yung masyadong mababa yung preparedness level compared to sa mga nauna. Ako honestly, pang-ilan ba ito? Pang-anim. Pero, parang ang daming you can, pwede nyo i-justify na hindi. Pero I believe maraming, dito, copy-paste na part. At saka very obvious na sa part mo sa process na parang hindi nyo siya nag-intindihan kung paano siya, the way nyo siya present dito, kung hindi nyo siya nag-intindihan yung ginawa nyo siya. Copy-paste. Kaya, medyo kakaiba, to be honest, feeling namin mababa yung preparedness level for this activity. Kaya, paano na pakitake positively para sa susunod. Iwasan nyo na gano'n. Kasi meron pa kasi independence Yun, wala na kayong chance nun kasi ang kasunod magbigayan ng grade. Para maiwasan. Pagka hindi kayo sigurado, you can always consult bago yung mismo presentation mo. Nandiyan lang naman faculty. Saka ginagawa yung iba. Ginagawa yung ibang group na nagpo-consult sa faculty before gawin niyo yan. Lapit kayo sa kahit sino sa mga faculty. Medyo na Tapos ang gagawin niyo po ngayon, since wala kayong talagang approve na topic, yan po, you have to decide kung gusto niyo pong ituloy yung topic or kung meron kayong other topic na nasa isip, iyon po ay ipe-present niyo po sa amin na panel po ninyo. Kung ano po ang magiging decision po ng group. Ganon din, kaya lang one-on-one na siguro yung magiging group, tapos panel na po yung magiging decision. Okay, tapos yung grade nyo po ay kung ano yung sinabit nyo sa amin today, tsaka yung inyong naging presentation po, doon sa galing yung inyong grade. Panel, okay na po tayo. May ginagawa ba si Kung may pupush ko dito sa wala sa RPM, may mga nabibiging users. Parang medyo Meron, kaso ano na yun yung final lang. yung potato mo. wala kaya. Kasi mura lang. Manipulation ba? Hindi. Ako hindi ako kasali dito. Tsaka, wala ako. Hindi, wala pa naman. Inuupa. Kaya sa init na gulo ko, inuwi ko dito. Paano makabawi na? Ay, kung sabi ko na ganito, kaya ko. Tumaas ang naman sa presyon eh. May ano ba? May paano ba? Ano ang subject? Hindi. IP. Asap yung sa topic ha? Pwede ko po yung washing technologies. maraming